Sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Pilipinas, kilala ang isang lawa na binabalot ng misteryo at pangamba. Sinasabing hindi basta-basta lawa ang tila tahimik na anyong tubig na ito, kundi may mga natutulog na kaluluwa sa ilalim na sumasalubong sa sino mang maglalakas loob na lumusong dito. Ang tawag sa kanilang anyo ay San Telmo, mga kaluluwang nasawi na hindi makatawid sa kabilang buhay at naging mga apoy sa tubig na laging naghahanap ng mga kasama. Isang gabi, sina Miguel, Tomas at Leila, tatlong matalik na magkaibigan, ay nagpasya na mag-camping malapit sa lawa. Nagtatawanan ng tagkukwentuhan pa silang lahat habang nagiinuman sa gilid ng tubig. Narinig nila ang kwento tungkol sa San Telmo, ngunit wala sa kanilang naniniwala. Hindi naman totoo yan. Tayo-tayo lang ang nandito. Ano namang mangyayari sa atin? Sabing pabiro ni Tomas. Habang tumatagal ang gabi, napansin ni Leila ang kakaibang liwanag sa ibabaw ng tubig. Tingnan nyo, may ilaw sa gitna ng lawa. Aniya, habang itinuturo ang malaapoy na liwanag na tila sumasayaw. Yung San Telmo daw yan. Sagot ni Miguel, pero may halong pang-aasar sa boses. Nagdesisyon silang lumapit at tingnan ang kakaibang liwanag sa kabila ng takot at pangamba. Habang lumalapit, lalong lumalaki ang apoy. Parang may gustong sabihin o iparating. Naglalaro ito sa ibabaw ng tubig. Tila nagsasayaw. Ngunit may kakaibang lamig na bumabalot sa kanila. Habang nakatitig sa liwanag, biglang tumahimik ang paligid. Parang lahat ng tunog ng kalikasan ay biglang tumigil. Sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang tunog ng mga bulong, mga iyak ng mga kaluluwang tila humihingi ng tulong. Nabalot ng takot ang tatlo, ngunit parang may hindi nakakitang puwersa na nagtutulak sa kanila na manatili sa gilid ng lawa. Biglang, lumitaw ang malaking anyo ng apoy mula sa tubig. Lumulutang ito, pinalilibutan ng tatlo at mas lalong lumalapit sa kanila. Ang San Telmo ay nag-anyong mga kamay na nag-aapoy. Tila humahabol at gusto silang sunggaban. Nagtakbuhan sila palayo, ngunit tila bawat takbang nila ay humihigpit ang damdamin ng pagkakatakot at pananakit ng kanilang mga katawan. Kinabukasan, natagpuan sina Tomas at Miguel na nakatulala sa gilid ng lawa. Hindi nila maalala kung paano sila nakabalik sa kanilang kampo, ngunit pareho silang may mga sugat sa katawan. Wala si Leila. Naghahanap ang mga tao sa buong paligid ng lawa, ngunit walang bakas ng dalaga. Isang matatandang nakatira malapit sa lawa ang lumapit sa kanila at sinabing, "Hindi na makakaalis ang kaluluwang nakuha ng San Telmo. Laging may kapalit ang bawat kaluluwa sa lawa." Sinabi ng matanda na ang mga San Telmo ay mga lumang kaluluwa na hindi natatahimik dahil namatay sila sa tubig. Ang ilan ay nalunod, ang ilan naman ay biktima ng mga sakuna. At sa bawat kaluluwang sumasalubong sa San Telmo, kailangan nilang magbigay ng kapalit upang makatawid. Nagpatuloy ang takot at pag-aalala kina Tomas at Miguel. Pero sa kanilang mga panaginip, palaging lumilitaw si Leila. Tinatawag sila mula sa lawa. Sa bawat pagtulog, nararamdaman nila ang lamig ng tubig na pumapalibot sa kanila. Parang hinihila sila pabalik sa lugar ng San Telmo. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng ulan at kidlat, naglakas ng loob para maglakad sila Tomas at Miguel pabalik sa lawa. Alam nilang hindi sila makakatakas sa sumpa ng San Telmo. At sa huling pagkakataon, nakita silang dalawa na naglalakad patungo sa lawa habang isang malakas na liwanag ang pumabalot sa paligid. Walang nakabalik kina Tomas, Miguel at Leila, ngunit sa tuwing sumasapit ang ating gabi, sinasabing may mga ilaw na sumasayaw sa ibabaw ng lawa. Mga San Telmong